Mahal ko siya pero kabaliktaran ng nararamdaman niya. Masaya naman kami noon pero bigla na lang nagbago ang lahat at sa isang iglap para na naging hangin na lamang ako sa kanya. Dinadala ko ang anak namin ni Carlos pero parang ako lang masaya. Oo, naging asawa ko siya. Siya ang ama ng anak ko, nakakasama ko siya. Pero pakiramdam ko ang layo-layo niya. At ang masakit pa, harap-harapan niyang pinapamukha sa akin ng babae niya. Ang sakit-sakit pero ang sakit na nararamdaman kong to. Ang pilit kong pinanghahawakan na isang araw, magbabalik sa dati ang lahat. Mamahalin niya ako gaya ng pagmamahal ko sa kanya. At maghintay akong dumating ang araw na yon. Kahit pang kapalit ito'y walang hanggang sakit. 2 weeks na mula na magsama kami ni Carlos dito sa condo unit niya. At talagang pinapakita niya sa akin na hindi pagkagusto ng presensya ko. Lagi niyang pinaparamdam sa akin na hindi ako welcome dito. Pero hindi ko siya susukuan. Ngumiti ako na makita kong nakabihis na si Carlos. Papasok kami pareho sa kanya-kanya naming universidad, pero hindi talaga kami nagsasabay pumasok dahil maladas, maaga siyang umaalis. Alam ko sinasadya niya yun para hindi ako makasabay. Pasok na tayo? Nakangiti kong yaya. Tumingin siya sa akin. You're too early, komento niya. Gusto ko sumabay sa'yo, pwede mo ba akong ihatid? Nakangiti ko pa rin sabi. Masungit niya akong tinignan. Get a life, Sofia. Huwag mo akong pinipeste umagang umaga. Please? 2 weeks mo na akong iniiwasan. Hindi naman yata po pwede yun, Carlos. Nakatira tayo sa isang bubong. Pamilya na rin tayo ngayon. Eto nga't magkakababy na tayo eh. Pilit kong sinundan siya sa paglalakad. Yes, buntis ako. 1 buwan na at si Carlos ang ama. Nalaman ko to na mag-break kami at agad kong pinaalam kay Carlos. Galit na galit siya sa akin dahil desperada daw ako sa kanya. Pero nagulat na lang ako na sunduin niya ako isang araw sa universidad namin at dinala ako sa bahay nila. Kinausap kami ng mga magulang niya. Napag-alaman kong sa kuya niyang si Kuya Jolo ang nagsabi sa kanyang ipaalam sa mga magulang nila ang kalagayan ko dahil narinig niya ang pinag-uusapan namin noon. Galit na galit ang daddy nila kaya Carlos, pero wala din namang nagawa kundi tanggapin ang sitwasyon at sinabing pananagutan ni Carlos ang pagbubuntis ko. Samantalang sa amin naman bukod kay mama, nagalit din sila Kuya Samuel at Ate Sara sa akin. Sobrang na-disappoint ko sila dahil ako ang inaasahan lang tutulong sa kanila sa pag-aon sa amin sa hirap dahil malapit na akong graduate pero eto, buntis ako. Nagkasundo naman na mga magulang namin. After graduate ni Carlos, magpapakasal kami sa simbahan. Dapat sa mansyon nila Carlos kami titira pero itong si Carlos ayaw tumira doon at nagpirit na sa kondo raw siya titira kaya ang nangyari, pati ako sa kondo pinatira. Kailangan daw kasi naming ayusin ang relasyon namin para sa bata at yun naman ang ginagawa ko. We're not family. Kahit pakasal na tayo, hindi tayo pamilya. Galit niyang sabi. Di ko alam bakit ganito na lang ang galit sa akin ng lalaking to. Kung tutuusin, dapat akong magalit dahil siyang nanloko na mag-boyfriend-girlfriend pa kami. Okay, basta sasabay ako sa'yo. Sabi kong pilit ng ngumiti. Out of way ang university mo, mag-taxi ka na lang. Iritado niyang sabi. Umiling ako. Gusto ko siyang kasabay. Kahit ibaba mo na lang ako sa may sakay ng jeep papuntang university, okay na ako dun. Huminto siya sa paglalakad at hinarap ako. Sa lubong ang kilay niyang nakatingin sa akin. Bakit bang kulit mo? Kung inakala mong maibabalik mo pang dati, nagkakamali ka. Move on, Sofia. You've wasted your whole 5 years from me already. Tama na. Naiintindihan mo ba ako? Kumunot ang noo ko kasabay ng pagkirat ng puso ko. Wasted? Hindi sayang ang 5 years na yon, Carlos. Dahil minahal natin ang isa't isa at naging masaya tayo ng mga panahong yon. Oh, shut up. Galit niyang sabi at saka ako tinalikuran. Naglakad siya patungong elevator at mabilis akong sumunod. Nang bumukas ang elevator, lumabas na siya at nakasunod lamang ako. Hanggang sumakay siya sa kotse niya, nakasunod pa rin ako. Sumakay ako sa front seat. Hindi siya umimik. Kahit nung nasa daan na kami, walang imikang nangyari. Napansin ko lang nalagpasan niyang sakay ng jeep papuntang university ko at dire-diretso siya sa university nila. Hindi na lang ako kumontra. Hinayaan ko siya sa gusto niyang mangyari. Nang makapag-park siya, bumaba na ako at bumaba na rin siya. Suffer the consequences of your actions. Sabi niya bago ko iniwan. Napabuntong hininga ako, tinignan ng wristwatch sa suot ko. May 30 minutes pa ako bago ang unang klase ko. Mabilis ako naglakad. Kung hindi ako makakasakay kaagad, baka malate pa ako. Tinatapos ko na lang ang SEM na ito bago ko hinto sa pag-aaral dahil sa pagbubuntis ko. Sayang naman kasi kung hinto na lang ako, kaya ko pa naman. Maliit pa lang naman kasi ang tiyan ko eh. Hindi nga halatang buntis ako, isa pa. More than a month na lang naman bago tumatapos. Mabilis lang lumipas ang buong maghapon.
Nagpresenta si James, ang boy best friend ko, na atid ako pa uwi since may sasakyan siya. Sasabay din sa amin si Kat, ang girl best friend ko, since malapit lang ang bahay nila sa bahay ni James. Uuwi ka na ba talaga, G? Can we at least eat muna somewhere? Namimiss pa kita, you know? Sabi pa ni Kat pagkasakay namin sa loob. Sa backseat siya naupo at ako naman sa front seat. Tumigil ako kay James bago kay Kat. Kailangan ko kasi magluto para kay Carlos eh. Pinaandar na ni James ang makina. Kinakain ba naman niya yung mga niluluto mo? Tanong ni James. Hindi. Mabilis na sabi ni Kat. Nagsasayang lang naman siya ng effort na magluto. Di naman pinapansin ni Benavista. That jerk. Daan tayong mall bago kayo ihatid or if you want, sa bahay niyo tayo kumain, G. Sabi ni James. Oh, that's a good idea. I will text tita na. Excited na sabi ni Kat at kinuhang phone sa bag. Di na ako umimik. Maganda nga naman ang ideya ni James sa bahay namin kami kumain dahil namimiss ko na sila. Hindi na kasi ako nagagawi doon mula nang tumira ako sa kondo. Bago kami dumiretso sa bahay, bumili muna kami ng manok na lechon, courtesy of Kat. Liempo, courtesy of James. Natawa si Mama na makita kaming tatlo na dumating. Mga bandang 6 p.m. dumating na rin si Ate Sara. Kumain na kami. Niyaya mo na rin dapat si Carlos. Anong kakainin niya sa inyo? Sabi ni Mama. Buena Vista is fine, tita. Don't worry about him. Makakabili siya ng pagkain niya. Sagot ni Kat. Hindi lingid sa akin na ayaw nilang pareho ni James kay Carlos. Mura lang lokohin niya ako kaya ganyan niyang si Kat. O siya, kumain muna kayo ng kumain, lalo ka na Sofia. Para nangangayayat ka. Sabi pa ni Mama. After namin kumain, sinabi ni Mama na iuwian ko raw ng pagkain si Carlos at ipagbabalot niya. Nakapagkwentuhan pa kami sa mga kapatid ko bago kami nagpaalam na aalis na. Nauna namin inihatid si Kat since malapit lang ito doon, ang bahay nila bago sa kondo. Pagdating ng kondo, nadatnan ko mga kaibigan ni Carlos sa sala na nanonood ng TV. Hi, Sofia! Bati sa akin ni Mike na naunang nakapansin sa akin. Uy, Sofia! Bati naman ni Cesar. Hey! Si Lennon. Ngumiti ako at bumati rin. Si Carlos? Naliligo? Sagot ni Mike. Ano yung dala mo, pagkain? Tanong pa nito. Si Mike talaga ang pinaka-friendly sa kanilang apat kaya madali ko siyang nagkasundo. Hoy, pagkain niya ni Carlos hindi para sa'yo. Sabay ni Cesar dito. Kung gusto ninyong kumain, feel free. Ilalagay ko na lang sa kusina. Sabi kong dumiretso sa kusina. Matapos kong ayusin ang mga dala kong pagkain, pumunta na ako sa kwarto. Nagulat ako na makita ko ron si Carlos kaya't napatili ako at napahawak sa dibdib ko. Hindi ko siya pinansing lumabas sa banyo kanina. Carlos, anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Di ko maiwasang mapatingin sa katawan niya. Nakatapis siya ng tuwalet, nakaka-distract iyon. Humakbang siya palapit at lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Napatras ako hanggang sa lumapat ang likod ko sa may pinto. Matalim niya akong tinignan. Bakit ngayon ka lang? Where have you been? Kasama mo naman siguro yung best friend mong mayabang. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko na lumapit sa akin si Carlos. Bakit ngayon ka lang? Where have you been? Kasama mo na naman siguro yung best friend mong mayabang. Sunod-sunod niyang tanong. Gusto kong umiti pero kinagat ko ibang labi ko para lang pigilan yon. Para kasi siyang nagsiselos. Umuwi ako sa bahay. Sagot ko. Why are you with that jerk then? Si James? Hinatid niya lang ako. Paano mo malalaman na siya ang kasama ko? Isa pa, kasama din namin si Kat. Nakakapagtakang alam niya. Nakasama ko sa James. Umiling pa siya bago lumayo sa akin. Next time, sabihin mo ako kung saan ka pupunta. Kung gagabihan ka ng uwi para alam ko. Tumango ako. Bakit ba siya ganito? Parang concern siya sa akin at kinikilig naman ako. Baka gusto mo na akong palabasin. My friends are waiting outside. O baka gusto mo. Pili niyang sabi na hindi tinapos ang sasabihin at lumapit ulit sa akin. Mabilis akong umiwas nang ilapit niyang mukha niya sa akin at lumayo sa kanya. Ngumisi muna siya bago umalis ng kwarto. Napabuga naman ako ng hangin at napahawak muli sa dibdib ko. Naupo ako sa kama. Biyernes nga pa lang yun kaya't sa kwarto ako ni Carlos matutulog dahil bukas dadalawang mommy niya. Dalawang kwarto ng unit, yung kwarto ni Carlos at ang guest room. Ang guest room ang pinagtutulugan ko pero kada WF ay kinakailangan ko matulog sa kwarto ni Carlos dahil Thursday at Saturday ang weekly visit ng mommy niya. Dahil nga sa kagustuhang magkasundo kami ni Carlos, ayaw naming malaman nilang nagkahiwalay na kami ng tinutulungan. Kapag weekend naman, umuwi kami sa manso nila. Paglabas ko ng kwarto para maligo, wala na si Carlos sa sala. Di ko alam kung saan sila pupunta.
Madalas naman silang lumabas tuwing gabi at hindi nagsasabi si Carlos. Pagkatapos ko maligo ay nauna silang lumabas. Umalis. Nagpatuyo na lang ako ng buhok bago nahiga sa kama. Naalimpungatan ako na marinig ko ang boses ni Carlos. Tumingin ako sa digital clock na nasa bedside table at nakalagay doon 3:26 a.m. na. You should go. Tumingin ako sa digital clock na nasa bedside table. Hindi ka po pwedeng makuha ni mommy. Narinig kong sabi ni Carlos sa kung sino mang kausap niya. Bumangon ako at sinuot ang tsinelas ko. Binuksan ko ang pinto ng kwarto ko at nakita ko isang babaeng palabas ng unit habang hawak ni Carlos ang bewang nito. I'll see you tomorrow then. Malanding sabi ng babae. I'll call you. Sabi naman ni Carlos dito. Narinig ko pa ang halika nila bago sinarado ni Carlos ang pinto. Hindi ko alam yung nararamdaman ko. Nasasaktan ako, oo, pero hindi ko alam kung magagalit ba ako o hindi na lang. Did I wake you? Tanong niyang parang wala ako nakita. Tinignan ko siya. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan niya. Di ko rin talaga alam kung ano bang nararamdaman niya para sa akin. Di na ba talaga niya ako mahal? Paano niya na nagagawa? Nag-uwi siya ng babae dito sa unit? Wala na ba siyang respeto man lamang para sa akin? Di ko tuloy alam kung ngayon lang ba siya nag-uwi o madaming beses niya itong nagagawa tuwing tulog ako. Gusto ko magtanong, gusto ko siyang sigawan. Gusto ko siyang sumbatan pero naisip ko, mag-aaway lang kami at ako lang din ang matatalo kaya tinikom ko ang bibig ko. Umiling ako at tinungong kusina. Kumuha ako ng tubig sa ref at binuhusan na isang baso bago uminom. Napahigpit ang kapit ko at naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko mula sa mga mata. Wala lang ba talaga sa kanya mga effort na ginagawa ko para magkaayos kami at mabalik kami sa dati? Wala na ba talagang pag-asa? Pinagpilitan ko na lang ba talaga ang sarili ko sa taong hindi naman ako mahal? Nagpunas ako ng luha ko at kinalama ang sarili bago bumalik sa loob ng kwarto. Nakita ko si Carlos na naguhubad ng t-shirt niya pero hindi ako nag-react. Nahiga ako sa kama at tinalikuran kung saan man siya. Narinig ko pa ang pagbukas at sara ng pinto. Ilang minuto lang bumukas muli iyon at sumara. Pumasok siguro siya. Pinikit ko ang mata ko at maya-maya lang naramdaman ko na ang paglundoy ng kama. Napamulat akong bigla ng mga mata ko at hinarap ko siya. Halos mapapikit ako na maamoy kong bagong ligo siya. Parang gusto kong sumiksik sa kanya at amoy na lang siya pero pinigilan ko ang sarili ko. Anong ginagawa mo? Tanong kong kinunot ko pa ang noo. Nagmulat siya na mata niyang napapikit na tinignan ako. Mukha siyang pagod. Matutulog. Bakit? Tanong niya. Dito? Tanong ko ulit at tinuro ang kama. Yeah, is there a problem? Napabangon ako. Hindi ba dapat sa couch ka? Ano bang problema mo, Sofia? This is my room. This is my bed. Di na ba ako pa pwedeng matulog dito? Iritado niyang sagot. Umiling ako at hindi ko siya maintindihan. Ikaw ang nagsabing hindi tayo matutulog na magkatabi. Nakalimutan mo na ba ang rule mong yon? Sa couch ka at sa kama ako. Hinila niya ako pahiga at tinaganan siya sa tiyan ko ang braso niya na kinagulat ko. Hindi ba't ayaw niya nagkakadikit kami? Just sleep, Sofia. Inaantok na ako at pagod ako kaya wala akong oras pa para makipagtalo sa'yo. Tatulog na din naman tayo together before. Sabi niya gamit ang inaantok niyang boses. Before yon, Carlos, nung mahal mo pa ako. Sabi ko pero hindi ko narinig ang sagot niya dahil tulog na siya. Dahan-dahan kong tinanggal ang braso niyang nakapatong sa tiyan ko at tumagilid patalikod sa kanya. Lumayo din ako ng konti para may space sa pagitan namin. Naramdaman kong luha kong tumulo. Matapos yung makipagharutan sa ibang babae, hindi ko alam baka hindi lang harutan ang ginawa nila dito. Tapos tatabi siya sa akin? Ano bang gustong mangyari ng lalaking to? Nakatulugan ko ang pag-iiyak at pag-iisip. Nagising na lang ako tumatamang sinig ng araw sa mukha ko. Rise up, you two. Narinig kong sabi ni Tita Belinda. Mabuti nilang pala tumabi sa akin si Carlos sa pagtulog. Di naman kasi talaga pumapasok si Tita dito sa kwarto. Tuwing nagpupunta dito kaya ayos lang sa couch si Carlos. At sa kama ako matulog pero ngayon pumasok siya. Siguro dahil late na pero tulog pa kami ni Carlos. Madalas kasi naabutan niya na kaming gising. Mom, ano ba? Inaantok pa ako. Reklamo ni Carlos. Pupungas-pungas naman akong bumangon. Good morning po. Bati kong ngumiti kay Tita. Ngumiti rin sa akin si Tita. Bumangon ka na dyan, Carlos, para makakain na kayo ni Sofia. Pinag-prepare ko na si Mika sa kusina. Walang nagawa si Carlos kundi bumangon. Pumunta na kami sa kusina at parang hinahalukay ang kalamnan ko nang maamoy ko ang kape. Mabilis akong tumakbo sa banyo at nagsuka. Sofia, okay ka lang?
Nag-aalala lang tanong ni tita. Carlos, give her water. Bilis! Narinig ko pang utos niya kay Carlos. What's wrong? Tanong ni Carlos at tinabot ang tubig sa akin. Umiling ako at nagpunas ng bibig bago uminom ng tubig. Naghilamos din ako bago lumabas ng banyo pero nang maamoy ko ulit ang kape, napabalik ako sa banyo at nagsuka ulit. Mom, what's wrong with her? Tanong ni Carlos sa mommy niya. Morning sickness. That's normal, son. Sofia, anong ayaw mong maamoy? Kape, tita. Sagot ko. Narinig kong iniutos niya kay Ate Mika na iligpit ng kape. Nang masigurong wala ng kape, pinalabas na ako sa banyo at kumain na kami. Binilinan pa ni tita na huwag magdadala ng kape si Carlos dito. Matapos kumain, naligo na ako at nag-ayos ganun din si Carlos. Uuwi kasi kami ngayon sa mansyon nila. Pagdating sa mansyon, sinilubong ako ni Kuya Jolo. He is fond of me mula pa man nung pakilala ako ni Carlos sa kanila noong kami pa. Let's swim. Yaya nito sa akin. Di na, okay na ako. Tanggi ko. Sige na, pilit niya. Huwag mong pilitin kung ayaw, Jolo. Biglang singit ni Carlos. Bakit nakikialam ka? Yun lang ang sabi ni Carlos. Sige na, magbibihis lang ako. Sabi ko na lamang. Tumango siya at sinabing mauna na sa pool. Ako na may umakyat sa kwarto namin ni Carlos. Naghanap ako ng shorts at t-shirt tapos mabilis na nagbihis. Palabas na ako sa kwarto nang pumasok naman si Carlos at hinila ako pahiga sa kama. Ano ba, Carlos? Bitawan mo nga ako. Sabi kong pilit kumakawala sa pagkakahawak niya. Let's sleep. Sabi nitong siniksik ang mukha sa leeg ko. Naramdaman ko ang hininga niya sa leeg ko at nakiriti ako doon. Tinulak ko siya na mahina. Matulog kang mag-isa, sabi ko. I wanna sleep beside you. Nahimigan ko ang paglalambing sa boses niyang madalas niyang gamitin sa akin noon. Okay, gusto ko ganito siya sa akin pero naguguluhan ako. Madalas niya akong sungitan, isnabin, pagalitan at saktan ng mga salita niya mula na magkasama ulit kami. Kaya bakit bigla siya naging ganito ngayon? Iniintay na ako ni Kuya Jolo. Sabi ko, You will swim? Tanong niya. Oo, kaya bitawan mo ko. Sagot ko. Na ganyan ang suot mo? Kurot ang noon niyang tanong. Oo, magsuswimming nga problema nito. I don't see anything wrong naman sa suot ko. Isang cotton shorts na hanggang kalahati ng hita ko, ang haba, at shirt na kulay dilaw ang suot ko. Di ba okay lang naman na ganito ipang swimming? Hinigpitan niyang hawak sa akin. I can't let you. Matulog na lang tayo. Carlos, bitawan mo ko. Seryoso kong sabi. Ayoko. Matutulog tayong dalawa. Napipikon na ako kaya marahas kong tinanggal. Ang braso niya nakayakap sa akin at mabilis akong bumangon. Matutulog ako kung gusto ko. Huwag mo nga akong pilitin at ayokong tumabi sa'yo. Nandidiri ako sa'yo. Matapos makipagharutan sa iba, lalapit-lapit ka sa akin. Naiinis kong sigaw dito bago mabilis na lumabas doon. Nakakabwisit talagang lalaking yun. Hindi ko siya maintindihan at di ko din malaman kung ano bang nararamdaman ko. Kinalma ko na lang ang sarili ko habang naglalakad. Dumiretso ako sa may pool area. Naroon din pala si Tadeos, ang bunsong kapatid nila Carlos, at si Sandro, bunso kong kapatid. Lumalangoy silang dalawa samantalang si Kuya Jolo nakahiga sa lounger habang hawak ang cellphone. Sandro, nandito ka pala. Kahapon pa, sagot niya. Bago pa man ako makapagtanong ulit, nagsalita na si Tadeos. He slept here last night. Napagkasundoan kasi namin mag-sleep over siya dito, sabi niya. Tumango ako at naupo sa katabing lounger kung saan naroroon si Kuya Jolo. Naging magkaibigan sina Tadeos at Sandro 4 years ago. Bago pa man kami mag-second anniversary ni Carlos noon, ipinakilala na namin ang isa't isa sa mga pamilya namin. At tuwing birthday ni Carlos, laging imbitadong pamilya ko, kaya naging close ang dalawa. Magkasing edad din kasi sila. Tumingin sa akin si Kuya Jolo at ibinaba ang phone. What's up? Tanong niya. Umiling ako. Walang bago? Natagalan ka yatang bumaba? Tanong niya ulit. Si Carlos nabubisit na naman. Sagot ko. Bipolar yata yung kapatid mong yun Natawa siya. Anong ginawa? Ayoko nang pababain. Anyway, anong balak mo ba sa birthday mo? Malapit na. Pag-iiba ko sa topic. Nagkibit siya ng mga balikat. Dinner na lang siguro. I don't have time for party. Busy nga namang tao kasi ang isang to. Mula kasi nang gumraduate ng college, nagtrabaho na sa company nila. Pinaghihirapan ko saan man siya ngayon dahil nagsimula siya sa baba. Yun ang kwento niya sa akin. Nagpakuha ka ba ng pagkain, kuya? Nagugutom na ako. Tanong ni Tadeos na umahon sa pool. I told Manang Eva, kung gusto mo sabihin mo ulit. Sagot naman ni Kuya Jolo. Tara Sandro, sa loob na lang tayo kumain. Yaya nito sa kapatid ko.
Tadeos, kung gusto mo ako nilang papasok, kukuha ko ng pagkain. Present ako. Sure ate, sagot naman ito. Tumayo na ako at pumasok sa loob. Dumiretso ako sa kusina. Naabutan ko si Ate Luz na bibit-bitin ng isang tray na may lamang pitsil ng juice at mga baso. Para kay Tadeos po ba yan? Oo Sofia. Kanina pa nga sinabi pero ngayon lang namin asikaso eh. Sagot ni Ate Sally. Tumango ako. Baka may gagawin pa po kayo, ako na lang po magdadala nito. Sabi ko at saka kinuha ang tray na may lamang tinapay at cake. Hindi ko na hinintay pa ang sagot niya. Bit-bit ko yon na pumunta ng pool area. Agad namang nilantakan ng dalawa ang dala ko. Nasa Pinas na pala si Ate Christine, Kuya Jolo? Biglang sabi ni Tadeos habang umunguya at nakarap sa cellphone. Kumunot ang noon ni Kuya. Talaga? Kailan ba? Hindi mo alam? Magtatanong ba ako kung alam ko, Tadeos? Sagot naman ni Kuya. Tahimik lang ako nakikinig sa usapan nila. Hindi ko naman kasi kilala ang pinag-uusapan nila kaya hindi ito nakikisali. Si Sandro naman busy sa phone niya habang kumakain. Nagkibit ng balikat sa Tadeos. 1 month na siyang nandito. I saw her yesterday sa campus and we talked pero saglit lang. Alam na ba ni... Hindi tinuloy ni Kuya ang gustong sabihin nang madakon tingin niya sa akin. Napatingin din sa akin sa Tadeos. Pareho silang natahimik. Hindi ko alam kung bakit. Kuya Carlos! Sigaw ni Tadeos. Napatingin ako sa tinawag niya. Nasa 2nd floor si Carlos. Nakatalaw siya sa amin mula sa veranda ng kwarto niya. Katapat kasi ng pool area ang kwarto niya. Mag-swimming ka rin, bumaba ka dyan. Yaya niya sa kapatid. Tumango si Carlos at nawala doon. Nanguha na lang din ako ng tinapay at kumain dahil nagutom din ako. Maya-maya lang dumating si Carlos. Akala ko ba matutulog ka? Tanong ko. I cannot sleep thinking about you. Sagot niyang di ko na naintindihan ang huling mga sinabi dahil humina ang boses niya. Matapos magmerienda, lumangay ulit sina Tadeos at Sandro. Sumama na rin ako dahil nakakainganyang tubig. Nag-usap naman sina Kuya Jolo at Carlos at mukhang seryosong usapan nila. Seryoso kasi parehong mga mukha nila. In-enjoy ko na lang ang tubig dahil nakaka-relax. Isa ito sa mga gustong-gusto kong ginagawa tuwing nagagawi kami ni Carlos dito sa mansyon nila. Mom, I'm going out with my friends. Narinig kong paalam ni Carlos sa mommy niya after dinner. Wala si Tito dahil may business trip to sa ibang bansa. Baka sa Wednesday para mamalik niya. Kasama kong nanonood ng TV dito sa sala, sina Tadeos at Sandro. Si Kuya Jolo kasi may inaasikaso mga paperwork. Nung makita kong bumaba mula 2nd floor si Carlos at bihis na bihis, sinundan ko siya. Eto nga't nagpapaalam sa mommy niya para lumabas. Going out? San ka naman pupunta? Gigimik? Carlos, baka nakakalimutan mo, buntis si Sofia. Tutol ni tita. I know that, Mom. Ano naman ngayon kung buntis siya? She's fine here anyway. Nandito ka, si Jolo, sina Tadeos at Sandro. Marami siyang kasama. What's the problem kung aalis or lalabas ako? Sagot naman ni Carlos. You really don't see my point, do you? Magkakapamilya na kayo ni Sofia. Matuto ka nga maging mature. Hindi yung buhay binata ka na pagimik-gimik lang. Sermon ni tita. Umiling si Carlos. Ma, ang boring dito. Wala naman sigurong masamang mangyayari kay Sofia, di ba? Lalabas na ako, Mom. Uuwi din naman at di naman ibig sabing lalabas ako, pababayaan ko na siya. Giit niya. Carlos, I'm going out whether you like it or not, Mom. Putol niya sa sasabihin ni tita bago ito tinalikuran. Mabilis ako nagtago nang malapit na siya sa pwesto ko. Nang makalabas siya, saka lang ako bumalik sa inuupuan ko kanina sa sala. Baka naman kasi imimit niya ulit yung babaeng kasama niya nung madaling araw kaya nagpupumilit lumabas. Napabuntong hininga ako. Di ko na lang tinapos ang pinanonood namin. Nagpaalam na lang akong aakit na sa kwarto at matutulog. Pero pagdating naman sa kwarto, hindi ako makatulog. Nakahiga na ako sa kama at pinipilit kong matulog pero ang lintik na antok. Hindi pa rin ako dinadalaw. Pasado 12:00 nang dumating si Carlos at gising na gising pa rin ako. Sofia, gising ka pa? Tanong niya nang pumasok siya sa kwarto. Hindi ako makatulog, sagot ko. Hindi makatulog o hinihintay mo talaga ako? Pilyo niyang tanong. Inirapan ko siya. Ewan ko sa'yo, matutulog na ako. Sabi ko at saka nagtalukbong. Sofia, tawag niya sa akin. Sofia, we cannot be together again. I don't want us to get married. Narinig kong sabi niya pa. Bumangon ako, naupo sa kama. Nakatayo lang siya habang nakatingin sa akin. Seryosong mukha niya. Bakit niya ito sinasabi? Lasing ba siya? I know that you still love me after what I've done.
Hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin para lang matanggal ang pagmamahal niyan sa akin. But I'm telling you now, Sophia, you should stop. Tigilan mo nang mahalin ako. I don't deserve you. I don't deserve the love you're giving me. Parang sinaksak ng milyong beses ang puso ko matapos sabihin niya ni Carlos. Sophia, may problema ba? Napatingin ako kay tita nung tanungin niya ako. Ayaw mo ba ng mga pagkain? You're not eating. Pinaglalaroan mo lang ang pagkain mo. May gusto ka bang kainin? Tell me, ipapaluto ko. Nag-aalala niyang sabi. Mabilis akong umiling. Pinilit ko ring ngumiti. Ay, hindi po tita. Ayos lang po ako, busog lang po. Sagot ko. Busog? Wala ka pa namang kinakain ah. Komento ni Carlos. Napatingin ako sa kanya. Nakatingin na rin sina Tadeos, Sandro at Kuya Jolo sa akin. Sabay-sabay kasi kaming kumakain ng breakfast ngayon. Kumain ako kanina. Pagsisinungaling ko. Wala lang talaga akong ganang kumain dahil hanggang ngayon iniisip ko pa rin ang mga sinabi sa akin ni Carlos kagabi. Excuse me po, mauna na akong gumayak. Paalam ko. Umakit ako ng kwarto at tumiretso sa banyo. Mabilis lang din akong naligo at nagbihis. Nakagawian na kasi ng buong pamilya ang pagsisimba tuwing linggo na sabay-sabay pati na rin sa pamilya ko. Yun na kasi ang nagsisilbing bonding ng mga pamilya namin. Namimili ako ng susuotin nang dumating si Carlos. Mabuti na lang dumiretso siya ng banyo na hindi na ako iniimikan. Pinili kong suotin ng isang plain baby pink na dress na 1 inch above the knee. Mestiza kasi ako kaya bumagay sa kuring ng balat ko ang dress. Nakuha kong kulay ko sa ama ko na may dugong kano. Pagdating ng simbahan, magkakatabi kaming lahat. Kay Mama at Ate Sara ako tumabi. Mas makakabuti sigurong umiwas-iwas ako kay Carlos sa ngayon pero hindi ko siya susukuan kahit anong mangyari. Nasaktan lang kasi talaga ako sa mga sinabi niya at palilipasin ko muna yon. Pagkatapos ng mass, dumiretso kami sa isang restaurant para kumain ng lunch. Bakit di mo subukan mag-apply sa kumpanya, Samuel? Magkakaroon kami ng job fair next week. Malay mo makuha ka doon. Sabi ni tita habang kumakain kami. Pwede rin po ba ako doon? Tanong ni Ate Sara. Ngumiti si tita. Of course, Iha. That is if you want. Susubukan ko po, sabi ni ate. Try natin, kuya? Baling nito kay Kuya Samuel. Tubango si kuya. Sige ba? Nasa isang call center kasi nagtatrabaho si Kuya Samuel at nag-aalala si mama sa kalusugan nito dahil nga graveyard shift siya. Si Ate Sara naman isang sales lady sa isang mall. Nag-stop sila pareho sa pag-aaral para tulungan noon si mama kaya hindi sila nakapagtapos. 5 kami magkakapatid. Tig 2 taon ang agwat namin. Nung may panganak ang bunso namin, iniwan kami ng tatay namin. Kaya kailangan mag-abroad ni mama at mamasukan doon. Binuhay niya kami mag-isa. Mabuti naging scholar pareho sina Kuya Samuel at Ate Sara. Habang nag-aaral, nagtatrabaho rin sila. Student assistant sila pareho sa school at namasukang crew sa fast food. Nung mag-college si Kuya, sa kanya pinasok kong call center dahil na-diagnose ang bunso naming si Simon ng bone cancer. Unti-unti napabayaan nila kuya at ate ang mga pag-aaral, kaya natanggalan sila ng scholarship. Napilitang huminto na lang ng pag-aaral para magtrabaho. Namatay si Simon ng grade 8 na ako, at nang bumalik si mama sa abroad, madalas siya magkasakit kaya minabuting pauwiin siya ni kuya at nag-for good na nga. Laking pasalamat din namin sa pamilya ni James. Tinulungan nila kami sa lahat ng gastos namin. Pinahiram kami ng pera mula pa man noong pinagagamot namin si Simon. Kaya nga nung malaman nilang buntis ako, sobrang na-disappoint ko silang tatlo at galit na galit din sila. Alam ko hanggang ngayon may tampo pa rin sila sa akin dahil sa ginawa ko at gusto ko makabawi sa kanila pero wala ako maisip kung papaano. Sofia, okay ka lang? Bulong ni Ate Sara sa akin. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Oo naman ate, bakit? Parang kanina ka patahimik eh. Okay lang ako ate, huwag kang mag-alala. Paninigurado ko sa kanya. Tumango siya at bumalik sa pagkain. Gusto ko rin kayong imbitahin para sa konting salo-salo sa birthday ko sa bahay, sabi ni Kuya Jolo. Salo-salo? You're not going to have a party, kuya? Talong ni Tadeos. Umiling si Kuya Jolo. Just a dinner with the family and some friends. Mas okay na yun. Carlos, Sofia, when will you two shop for the baby? Tanong bigla ni tita. Napatingin ako kay Carlos na siyang nakaupo sa tapat ko. Napatingin din siya sa akin bago kay tita. Isn't it too early? 1 month pa lang ang siya ni Sofia at di pa naman natin alam ang gender niya. Sagot niya. Mas makakabuti siguro kung sasamahan namin kayo ni Sonia sa pamimili. Hindi ba, Sonia? Baling ni tita kay mama na parang bale walang sinabi ni Carlos. Ngumiti si mama.
Oo naman, sang-ayon ni Mama. Bakit di na tayo mamili ngayon? Hirit pa ni Tita. What, Mom? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Reklamo ni Carlos. Mas mabuti nang makabili tayo ng maaga. Di na kami nakakatanggi ni Carlos. Matapos ang pagkain namin at nasettle na ni Kuya Jolo ang bill, dumiretso kami sa mall. Magkasamang gumala sina Sandro at Tadeos. Sina Kuya Samuel, Kuya Jolo at Ate Sara naman ang nagsama. At ako, si Carlos, si Mama at Tita ang magkakasama. Tuwang-tuwa ang dalawa habang namimili ng mga gamit ng baby. Halata nag-e-enjoy silang dalawa, kaya hinayaan na lang namin ni Carlos. Sofia? Tawag sa akin ni Carlos. Hawak niya ang card ko sa nilalagay nila tita ang mga napili nilang gamit. Mula sa damit na hawak ko, nalipat ang tingin ko kay Carlos. Nabura din ang ngiti ko at sumeryoso. Bakit? You wanna buy that? Tanong niya. Binitawan ko ang damit at binalik sa lalagyan. Hindi, sagot ko at tinalikuran siya. Okay ka lang ba? Tanong niya pa ulit. Oo naman, bakit? Sagot ko. Humarap ako sa kanya at ngumiti. Are you mad? Umiiling ako at natatawa. Hindi, bakit ako magagalit? Sinabi mo lang ang totoo, Carlos. Magsasalita dapat siyang muli nang sumingit si tita. Look guys, it's so cute. Sabi ni tita na pinakita sa amin na sapin sa paa ng baby. Grow fast, honey. Mommy Granny is so excited to see you. Sabi pa niyang hinarap ang tiyan ko bago niya nilapitan ulit si Mama. They look so happy and excited about the baby. Komento ni Carlos. Tumango ako. Halata nga. How about you? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya. Siyempre, excited din. Gusto kong makita kung paano itsura niya. Gusto kong malaman kung ano ba ang gender niya. Ikaw, Carlos. Natigilan siya. Alam ko, ayaw niya sa bata. Nung una pa lang naman yun ang pinaramdam niya sa akin. Pero gusto ko at tumaasa kung sabihin niyang gusto niya rin to. I don't know, parang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawang maniwala na magkakaanak na ako. Sagot niya. Tumango ako. Sa'yo to, Carlos. Kung nagdududa ka, sinasabi ko na sa'yo to. Ikaw lang naman ang minamahal ko eh. Sabi ko bago siya tinilikuran at lumapit kila Mama. Bakit kahit ilang beses kang saktan ng taong mahal mo, patuloy mo pa rin siyang minamahal? Ano bang tawag doon? Tanga o martir? Tanga, Sofia. Pagpapakatangang tawag dyan. Sabi ni Kath. After class, sumama kami kay James sa bahay nila. Hanggang 2 p.m. lang kasi ang mga klase namin ngayon. Nakatambay kami ngayon dito sa sala. Nakahiga ako dito sa mahabang couch, habang nakaupo naman si Kat sa may single couch na nasa paanan ko. Si James naman nakaupo sa may carpet, sa tapat mismo ng tiyan ko at nakasandal siya sa couch. Naglalaro siya ng PS pero nakikisali din naman siya sa usapan namin. Ang hard mo talaga sa akin, natatawa kong sabi kay Kat. Sinisermo na niya kasi ako tungkol sa amin ni Carlos. Sa kanila kasi ako nagsasabi ng lahat, lalo na kay Kat, kaya lahat-lahat ng tungkol sa akin alam niya. Gusto ko lang magising ka sa katotohanan. Para saan pa taging best friend mo ko? Kung bakit ba naman kasi hindi lang tong si James ang pinatulan mo? Sabi niya. Dinamay mo pa ako? Komento ni James. Susme, isa ka din eh. Tutorpi-torpi ka pa kasi noon. Kung niligawan mo na sana tong si Sofia, hindi na lang sana naging sila ng Bonavista na yon. Binato ko ng throw pillow ang nadampot ko si Kat. Di na naman maawat ang bunganga ng bruha. Aware kami magkakaibigan na feelings para sa akin ni James. Nagbalak daw pala siyang ligawan ako noon pero naunahan ng takot ayon kay Kat. Ayaw niyang masirang friendship na meron kami kaya hindi niya tinuloy at dumating nga si Carlos sa buhay ko. Pero never pang naging vocal sa akin si James sa kung ano talaga ang nararamdaman niya para sa akin. Aray ha, pasalamat ka, buntis ka, kung di, bumalik to sa'yo. Reklamo niya. Tigilan mo kasi si James. Wala namang kasalanan yung tao dinadamay mo, sabi ko. Meron. Kasalanan ng pagiging torpe niya. Pilit niya. Natawa si James. You cannot blame me, Kat. I cannot risk our friendship. Ewan ko sa'yo, James. Wala kang sense kausap. Nakakainis? Natawa kami pareho ni James. Tigilan mo na si James, Kat. Nangyari na mga nangyari eh. Nandito na tayo. Naging kami ni Carlos, niloko ko. Sinaktan ako. Nag-break kami. Buntis ako. Sa kabila ng mga nangyari at nangyayari, mahal ko pa rin si Carlos. Mabait kong sabi. Anong say mo, mister? Tanong ni Kath kay James. Tungkol saan? Tanong ni James. Sa last sentence si Sofia, yung mahal niya pa rin yung Bonavista? That? I see no problem with that, sagot ni James. Umirap si Kat.
Mag-best friends kayong tanga? Ako naman ang umirap kay Kat. Kontrabida ka talaga. Kumain na nga lang tayo, nagugutom ako. Sabi ni Kat saka tumayo at nagtungo sa kusina. Okay ka lang, Sofia? Tanong ni James nang makaalis si Kat. Nakatutok pa rin ang mga mata niya sa TV screen nang talungin niya ako. Oo naman no, may katotohanan din naman kasi talaga yung mga sinasabi ni Kat. Ikaw, okay ka lang? I'm fine. Kilala naman na natin si Kat na ganyan talaga. Tumango ako kahit hindi niya nakita. Ganoon naman talaga si Kat. Sinasabi nito kung ano man ang gusto nitong sabihin. Prangka siyang tao. Sanay na kami ni James dahil magkakaibigan na kami mga baby pa lang. Magkakaibigan din kasi ang mga nanay namin. Iisang village lang din ang kanilakan namin at pagkakalapit lang mga bahay namin. Let's eat. Yaya ni Kat mula sa kusina. Dalhin mo na dito, sabi ni James. Dito na tayo sa kusina. Patayin mo na yung TV, sigaw ni Kat. Napakamot na lang si James at sinunod ang sinabi ni Kat bago kami pumunta ng kusina kung saan nakapwesto na ito at kumakain ng chocolate cake. Wow, brownies! Sabi ko at saka nilantakan ng brownies na nasa counter. Hey, that's mine, sabi ni James na iginagawang lagay ng brownies na hawak ko. Akin na to, sabi ko naman na hindi binitawan ng lagayan. Pinalo ni Kat ang kamay ni James kaya nakabitaw si James. What's that for? Reklamo niya. Buntis yan. Huwag ka na makipag-agawan sa gusto niyang kainin. Dami-dami dyan, no? Sermon ni Kat at tinuro pa ang mga pagkain sa harapan namin. Alam mong favorite kong brownies na gawa ni Mommy Kat? Nagmamaktol na sabi ni James. Damot? Nakalabi kong sabi. Who? Me? Hindi ako madamot, Sofia. Alam mo yan. Inaaway mo ba ako, James? Naiinis kong tanong. Ha? Hindi ah. Biglang tumawa si Kat kaya pareho kaming napatingin ni James sa kanya. Bakit ka tumatawa? Why are you laughing? Sabay naming tanong na James. Ang cute nyo lang. Bagay din kayo. Sagot ni Kat na tumawa ulit. Si James bang pinaglilihian mo, Sofia? Naku mamaya niyan siya maging kamukha ng baby mo. Lalong aayawan niya na Benavista. Sasabihin pa niyan si James ang ama. Walang problema naman sa akin eh. Pananagutan ko siya. Seryosong sabi ni James na nagkibit balikat pa. Hinampas ko sa balikat si James kaya napaaray siya. Baliw ka? Lalo ka na, Kat Tamagotchi? Kung may dugong kano ang tatay ko, kay Kat naman Japanese ang tatay. May isang kapatid si Kat, si Ate Yukira, at kasama to ng daddy nila sa Japan kaya si tita ang kasama niya dito sa Pilipinas. Gaya ng pamilya nila James, mayaman din sila. Kami lang naman ang mahirap sa aming tatlo. After dinner na kami umuwi ni Kat, dahil dumating si tita, nagluto siya at niyaya niya kami magstay para sa dinner. Bago naman umuwi, hiningi ko kay James ang natitirang brownies na gawa ni tita. Ibigay mo na, James, kung ayaw mong pumangit ang inaanak natin. Sabi pa ni Kat dito nung simamangot si James. Mom, you should take more brownies. Inaagaw ni Sofia mga brownies ko. Natatawang sabi ni James kay tita. You like my brownies, Sofia? Tanong naman ni tita. Ngumiti ako. Yes, tita. Ang sarap po kasi at ang bango. Don't worry, magbe-bake ako ng madami at ipapadala ko kay James para bigyan ka. Pagkahatid namin kay Kat, sa kondo naman kami. Hinatid pa ako ni James hanggang sa tapat ng unit namin. Saktong pagbukas ko ng pinto, naroroon si Carlos. Mukhang paalis ito. Tumingin pa siya sa akin bago kay James. Kumunot ang noon niya. Ikaw na naman? Sabi niya kay James. Ako nga, anong problema doon? Tanong naman ni James. Hinatid ko lang si Sofia, aalis na rin ako. Mabuti pang umalis ka na at ayoko na makitang inahatid mo si Sofia dito. Galit pang sabi ni Carlos. Teka lang naman, Carlos. Ano bang problema? Kung ihatid ako ni James dito ay magkaibigan naman kami. Singit ko. Anong oras na, Sofia? Bakit ngayon ko lang inihatid? Saan kayo galing? At ano na lang ang sasabihin ng mga taong nakakakita sa inyong magkasama? We're not doing anything wrong, pare. Magkaibigan kami ni Sofia, mga bata pa lang kami. Kung may sasabihin man sila, ay di wag mong pakinggan. As simple as that. Sagot ni James na hindi pa rin umaalis. Hinila ako papasok ni Carlos. Umalis ka na. Pagtataboy niya kay James. Nakita ko ang concern sa mukha ni James nang hilahin ako ni Carlos. Huwag mong saktan si Sofia. Hindi ko siya sasaktan. Makakaalis ka na. Mahinahang sabi ni Carlos bago sinarado ang pinto. Ano bang problema mo, Carlos? Inatid lang ako ng tao, nagmamagandang loob lang siya dahil ayaw niyang mapano ko. Naiinis kong sabi sa kanya na naunang naglakad papasok. San ka ba galing? Kanina pa kita tinetext at tinatawagan pero hindi ka nagre-reply.
Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko. I'm worried na baka napano ka na tas makikita ko. Inihatid ka ng hayop na yon? Galit niyang sabi. Hayop? Carlos, si James yon. Best friend ko yun kaya wag mo siyang matawag-tawag na hayop. I'm asking you, where have you been? Kung galit ako, mas galit siya. Kung mataas ang boses ko, mas mataas ang boses niya. Magkakasama kami nila Kat sa bahay nila James. Doon kami nag-dinner, okay na? Sarkasiko kong sagot. I told you before, kapag gagawin ka ng uwi, iti-text mo ko or tatawagan. Bakit di mo ginawa? Pwede ba, Carlos? Tama na. Pagod ako. Gusto ko nang magpahinga. Sumusuko kong sabi. Parang na-drain ang lahat ng energy ko para ngayong araw, kaya wala ako lakas na makipagtalo pa sa kanya. Pumunta ako ng kusina at talagay sa ref ang brownie sa dala ko, tapos dumiretso ako sa kwarto. Mabuti na lang tinantanan na ako ni Carlos. Matapos ako mag-shower at magbihis, hindi na ako nagulat na makita si Carlos sa loob ng kwarto. Di ko siya pinansin. Dumiretso ako sa kama. Sofia, gusto ko lang malaman mo na nag-aalala din naman ako para sa'yo. Malumanay niyang sabi. Di ko alam kung ba't nagkakaganito si Carlos. Hindi ko siya maintindihan. Sa tuwing didistansya ako, saka naman sa ganito. Lalo tuloy akong umaasang pwede pa. Na pwede pang maging masaya kami ulit. Sinabi kong di na may babalik ang dating tayo. Oo, but it doesn't mean na hindi ako nag-aalala. Nasaktan kita. Nasasaktan kita, oo. Pero hindi mo mayaalis sa akin yung pag-aalala. I still care for you. Hindi man halata, but I care. I really do. Akala ko mas magiging maayos na kami ni Carlos. Akala ko magiging mas maayos ng pakitungo niya sa akin. Akala ko may pag-asa pa. Pero akala ko lang palang lahat ng yon. Dahil makalipas ang isang linggong bait-baitan ni Carlos, bumalik na naman siya sa dati. Yung dating walang pakialam. Yung kung ano siya nung unang linggo namin magsama sa isang bubong. Cold. Yun ang trato niya sa akin. Tuwing umaga, maaga siyang umaalis. Halos hindi ko na nga namamalayan. Hindi niya napapansin ang mga luto ko. Tuwing gabi, hindi ko rin namamalayan ang pagdating niya dahil nakatulugan ko ng madalas ang paghihintay. Hindi na nga kami nagkakausap dahil hindi na kami nagkikita kahit pa nasa isang bubong lamang kami. Nagkikita lang pala kami tuwing Thursday, Saturday at Sunday dahil pinupuntahan kami ni tita o kaya ni mama sa kondo at tuwing umiuwi kami sa mansyon nila. Di ko alam kung ano nangyari, kung ano ang ginawa ko at nagkaganti na naman siya. Pero mahal ko si Carlos at nangako ko sa sarili ko hindi ko siya susukuan. Gagawin ko ang lahat para mahalin niya akong muli. Ngayon ang birthday celebration ni Kuya Jolo kaya nandito ako ngayon sa mansyon. Pagkatapos ng klase ko kanina dito na ako dumiretso. Si Carlos naman di ko alam kung nasan dahil di ko pa siya nakikita. Simpleng puting dress lamang ang suot ko. Dinner lang talaga ang hinandang selebrasyon kasama ng buong pamilya ng Buenavista at pamilya ko. Nag-imbita rin sila ng ilang kaibigan. Where's Carlos? Tanong ni tita sa amin na magkasama-sama kami sa hapag. Sa tinagal-tagal na ring pagkakakilala ko sa mga Buenavista, kilala ko na halos lahat ng mga taong naririto. Nandiyan na, Mom. Sagot ni Tadeos. Pumasok si Carlos kasama mga kaibigang sina Mike, Cesar, Lennon at isang hindi pamilyar na babae. Nakasuot siya ng hapit na hapit sa katawan nitong itim na dress at naka-heels ng itim din. May hawak na itim na purse at nakabalot na regalo. Kitang-kita ang pagka-sophisticated at elegante sa kanyang postura. Maganda siya pero mukhang masungit. I wonder kung sino siya at bakit ngayon ko lang siya nakita. Bumati silang lahat sa amin bago binati ng happy birthday si Kuya Jolo. Why is she here? May himig ng galit sa boses si tita. She's a friend, Mom. Nakangiting sagot ni Carlos bago sila naupong lahat na parang wala lang sa kanyang galit sa boses ng mommy niya. Let's just eat, Mom. Sabi ni Kuya Jolo. Yes, let's eat everyone. Sang-ayon naman ni Tito. Hindi ko alam kung ano nangyayari pero nakaramdam ako ng tensyon. Nakakurious tuloy ako kung sino bang babaeng to. Natagal-tagal ka na rin palang nakauwi ng Pinas, Christine? Tanong ng kapatid ni Tito Matias sa babae. Christine ang pangalan niya. Parang narinig ko na yun noon pero hindi ko matandaan kung kanino, kailan at saan ko narinig. Yes, tita. 2 months na rin po. Why did you come back? Tanong ni tita, ang mommy nila Carlos. I really wanted to come back years ago, tita, pero hindi ko lang kasi maiwan noon si mommy. Gusto ko rin ayusin lahat ng nasira ko noon. Sagot ni Christine halos hindi makatingin kay tita. And you really think that you can do that? Parang di makapaniwalang sabi ni tita dito. Honey, tawag dito ni tito. Who wants dessert? Anyone? Pagpukaw ni Kuya Jolo. Siguro para pagaanin ang atmosphere.
Ako, kuya, sagot ni Tadeos. I think I'm ready for the dessert too, sabi naman ni Tito. Mom? Baling ni Kuya Jolo kay tita. Tumango si tita. Sophia, can you help me? Ngumiti ako. Sige po. Nang matapos ang dinner, binuksan ni Kuya Jolo ang mga regalong natanggap niya, tapos nagkanya-kanyang kwentuhan na. Niyaya ako ni Mike sumama sa kanila kaya pumayag ako at ipinakilala nila sa akin si Christine. Christine, this is Sofia Mendez. Sofia, this is Christine Ocampo. She's our friend since elementary pero matagal siyang nawala dito dahil nag-ibang bansa sila ng family niya. Pakilala ni Mike sa amin. Hi Sofia, it's nice to finally meet you. Sabi ni Christine nang ilahad niyang kamay sa akin. Di naman pala siya masungit. Mabait naman pala. Ngumiti ako at tinanggap ang kamay niya. Nice to meet you rin. Nagkwentuhan sila matapos sila akong ipakilala at di na ako mimik dahil hindi naman ako makarelate sa usapan nila. Nakikinig na lang ako. Noong lumalim ng gabi, nagpaalam ng mga bisita at umuwi. Pinahatid ni Tito ang pamilya ko sa bahay namin. Carlos, I want to talk to you. Sabi ni Tita nang pamanhik na kaming lahat sa mga kwarto namin. Niyaya ako ni Kuya Jolong umakyat na pero nang makapasok ako sa kwarto, hindi ako mapakali. Malakas ang kutob kong pag-uusapan nila si Christine, kaya minabuti kong bumaba at dahan-dahang pumunta sa may study room ko sa nag-uusap sina Tita at Carlos. Binukas ko ng kaunti ang pinto nang di nila napapansin para marinig kong usapan nila. Matagal na yon, Mom. Okay na ako. Nagsorry na rin si Christine. Bakit yun na lang kalimutan na nangyari noon? Naiinis na sabi ni Carlos. Kalimutan? Nasira ang relasyon ninyo ng kuya mo dahil sa babaeng yon, Carlos? Lumayo ka sa amin. Nasira mong sarili mo dahil sa kanya. Paano ko makakalimutan yon? At ikaw, Carlos, hindi ka pa ba nagtatanda? Anong ibig sabihin ng pag-imbita mo sa kanya dito? Galit na galit namang sigaw ni Tita dito. Ngayon ko lang nakitang ganito kagalit si Tita at kita rin ang pagkainis ni Carlos. Sino ba talaga si Christine? Bakit sinisisi ni Tita si Christine sa paglayo ni Carlos sa kanila? Pati na rin ang pagkasida ng relasyon ni Carlos kay Kuya Jolo. Sofia. Nagulat ako na marinig ko ang pangalan ko. Napatingin ako kay Kuya Jolo. Seryoso mukha niya nakatingin sa akin. Kuya? Hindi mo gugustuhin marinig ang buong usapan nila. Sofia, bumalik ka na sa kwarto nyo. Rest and sleep. Kailangan mo yon. Seryoso niyang sabi. Kumunot ang noo ko. Bakit kuya? Sino ba talaga si Christine? Ninawakan ako sa siko ni kuya at giniya sa kwarto. Hindi siya sumagot. Hindi siya umiimik habang paakyat kami. Nang makapasok sa kwarto, pinaupo niya ako sa kama. Bumuntong hininga siya, tinignan ako ng mataman. Sofia, magpahinga ka. Good night. Yun lang ang sinabi niya bago ko tinalikuran. Gusto ko malaman kung sino siya, kuya. Bakit di mo ako sagutin? Pilit ko. Nakita ko ang pagkuyom ng mga kamay niya. Galit siya? Kanino? Sa akin? Dahil ba sa pagtatanong ko? Pero bakit? Do not be too curious about her, Sofia. You will only hurt yourself. Ilang araw na akong di mapakali dahil sa Christine Ocampo na yon. Tuwing nagtatanong ako kay Tadeos o kay Kuya Jolo, hindi nila sinasagot ang mga tanong ko. Si Carlos naman hindi ko makausap. Nung nag-search naman ako sa social media, wala akong makitang kasagutan doon. Sofia? Nagtataka akong tinignan si Mike. Nandito ako ngayon sa tapat ng unit niya. Nasa ibabang floor lang siya ng unit namin. Nagbabaka sakali lang akong nandito siya ngayon at hindi naman ako nabigo. Siya na lang kasi ang naisip ko makakasagot sa mga tanong ko since magkaibigan sila ni Carlos at pati na rin ni Christine. Sigurado akong kahit papaano may alam siya kung ano ang kinalaman ni Christine sa mga paratang ni Tita at kung bakit gano'n na lang ang pag-ayaw ni Kuya Jolo na malaman ko kung sino ba talaga siya. Mike, pwede ba mag-usap tayo? Tanong ko. Tungkol saan? Tanong niya. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Nagulat siya sa sinabi nito. Hindi ko alam kung bakit. Nakita ko rin ang bigla niyang pagpapanik. I'm sorry, Sofia. Nandito kasi ang... Naputo lang sinasabi ni Mike nang marinig ko ang boses ni Carlos mula sa loob. Baby, let's eat. Mike, halika na rin. Sigaw ni Carlos. Baby? Si Carlos ba yon, Mike? Tanong ko kahit sigurado na ako. Si Carlos yon. Mabilis umaling si Mike. Hindi, Sofia. Si Cesar yon. Naki-sleep over lang sila. Umiling ako. Huwag ka magsinungaling sa akin, Mike. Sige Sofia ha. Kakain na kasi kami. Pasensya ka na. Usap na lang tayo next. Bago pa man matapos si Mike ang sinasabi at bago pa man niya maisara ang pinto, mabilis ko na siyang itinulak. Sapilitan akong pumasok sa loob. Sofia!
Sofia, hindi ka pwede dito. Sofia! Malakas na sabi ni Mike habang pinipigilan ako. Umalis ka dyan. Sigaw ko habang itinutulak siya ng buong pwersa. Mike, what's going on? Tanong ng isang babae. Napatingin kami pareho ni Mike sa babae. Natigilan kaming pareho ni Mike. Naka-cotton shorts ang babae na sobrang ikli at nakasando. Mabilis akong lumayo kay Mike at nakita ko si Carlos na naka-boxer shorts lang na nakatayo rin sa hindi kalayuan. Nakakunot ang noon niyang nakatingin sa akin. Namuo ang mga luha sa mata ko. Kaya pala maaga siyang wala sa unit dahil nandito siya. Hindi pala siya umuwi sa unit dahil dito siya umuwi kasama si Christine. Sofia? Tawag ni Mike sa pangalan ko. Bumagsak ang mga luha ko. Masakit. Sobrang sakit ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin, kung paano ko dapat mag-react. Why are you here, Sofia? Tanong ni Carlos. Sorry. Yun lang ang namutawi sa bibig ko, bago mabilis na tumalikod at tumalis na doon. Wala akong lakas sa loob na kumprontahin siya. Sila. Kung mas matapang lamang ako, malamang nasabunutan ko na si Christine. Malamang sinugod ko na siya at pinagsalitaan na masasama. Maging si Carlos, pero duwag ako. Mahinang loob. Hindi ko kaya marinig ang mga posibleng sasabihin nila sa akin. Narinig ko pang tinawag ako ni Mike pero hindi ko yun pinansin. Tuloy-tuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa unit namin. Dumiretso ako ng kwarto at umiyak doon. Nahiga ako habang yakap ang isang unan. Narinig ko ang pagbukas at sara ng pinto, hudyat na may pumasok. Malamang si Carlos yon. Sofia, tawag ni Carlos. Hindi ako kumibo. Nakahiga lang ako patalikod sa kanya habang tahimik na umiiyak. Talk to me, Sofia, utos niya. Ayoko siyang tignan. Ayoko siyang kausapin. Nasasaktan ako. Pero bumangon ako at marang umarap sa kanya. Tinignan ko siya. Nakabihis siya pero magulong buhok niya. Gusot din ang damit niya at may putok sa gilid ng labi niya. Ano bang gusto mong sabihin ko? Tanong ko. Di ko mapigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Tuloy-tuloy sila sa pag-agos. Wala na akong pakialam kung nakikita akong ganito ka-miserable ngayon ni Carlos. Miserable naman talaga ako eh. Bakit pumunta ka doon? Bakit gusto mo makipag-usap kay Mike? Tanong niya. Gusto ko malaman kung sino si Christine. Naghahanap ako ng sagot sa mga tanong kung ayaw sagutin ng mga kapatid mo. Pero ngayon alam ko na. May relasyon kayo at malinaw na sa akin yon. Lakas loob ko pang sabi. Di ko alam kung tama sinabi ko pero yun ang konklusyon ko sa mga nakita at narinig ko kanina. Bawat salitang binibigkas ko, milyon-milyong karayom ang tusok ito sa puso ko. Feeling ko durog na ako. Masakit. Sobrang sakit pero hindi ko magawang magalit. Bakit hindi akong tanungin mo? May himig ng galit sa boses niya. Sasagutin mo ba ako? Tanong ko na umiiyak pa rin. Try me, hamon niya. Kailan pa? Kailan pa kayo? Matapang kong tanong kahit alam ko na masasaktan ako sa posible niyang sagot. About 5 months. 5 months? Kami pa noon ng mga panahong yon. Napapikit ako at naramdaman ko ang kirot sa puso ko at ulo ko. Parang sasabog ako sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. She's the first girl I ever loved and the one who broke me years ago before I met you. Bago pa man tayo mag 5 years, na-contact niya ulit ako. Bago pa siya umuwi ng Pilipinas, kami na kahit meron ka pa. I broke up with you because of her. I guess my love for her never fades. Siya pa rin. Alam ko napakalaki kong gago para saktan ka, Sofia, pero mahal ko si Christine. Sabi niya nung hindi ako umimik. Parang wala lang sa kanyang nasasaktan at umiiyak ako sa harapan niya. Ang mga sinabi niyang yon tila mga punyal na paulit-ulit sumasaksak sa puso ko at sobrang sakit nito. Alam ba niya? Alam ba niyang girlfriend mo ko noon? Alam ba niya na buntis ako ngayon? Alam ba niyang nakatira tayo sa iisang bubong? Alam ba niyang... Sunod-sunod kong tanong at di ko lang nga natapos. Tumango siya. Oo, Sofia. Alam niyang lahat and she's willing to fight for us. Napahikbi ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Wala na akong pakialam kung magmukha akong kawawa sa harapan ni Carlos. Sobrang sakit na mga nalaman ko ngayon. Unti-unti nang gumuguho ang pag-asang meron ako para sa amin. Willing din ako. Willing din akong lumaban para sa atin. Nagawa akong sabihin sa kabila ng pag-iyak ko. Kahit alam mong talo ka? Tanong niya. Matapang kong tinignan sa mata si Carlos. Talo na ba talaga ako, Carlos? Wala na ba talaga? Hindi siya nakaimik kaagad. Nakita ko ang konting kalituhan sa kanya. Sinabihan na kita dating tumigil ka na. Bakit pa ayaw mong makinig? Bakit ang tigas pa rin ang ulo mo? Galit niyang sabi.
Nagpahid ako ng mga luha ko bago ngumiti, pero hindi yun abot sa mata. Dahil mahal ko ang baby natin. Dahil gusto ko maranasan niyang magkaroon ng buong pamilya. Dahil ayoko maramdaman niyang may kulang sa kanya dahil lang hindi buong pamilya niya gaya ko. Ayoko maranasan niya yon. Madaming dahilan para hindi kita sukuan, Carlos. Pero may nag-iisa akong dahilan na pinanghahawakan para hindi ka tuluyang sukuan. Yun ay dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, Carlos. Pagkatapos ng check-up sa OB ko, umuwi ako sa bahay namin. As usual, kasama ko sa na James at Kat dahil sa Thursday pa lamang. Bukas, last day na exam namin para sa SEM na to. Let's hang out tomorrow after exams ha? You know, SEM ender party. Sabi ni Kat habang nanonood kami dito sa may sala. Party? Buntis si Sofia, Kat. Palala pa ni James. I know, right? Duh. We're not gonna party naman sa bar. House party pwede naman. We can eat outside too, or sleep over. The three of us sa house like the old times. Or we should invite some of our friends then. Nakakaawa na rin puro mukha niyo nakikita ko. Sabi ni Kat na nagbiro pa sa dulo. Sige, sasama ako. Nakangiti ko sabi. Para man lang malibang ko ang sarili ko at nang hindi puro problema ang naiisip ko. Sofia, kumuha ka ng meriendang pwede niyong kainin dito. Narinig kong sigaw ni Mama mula sa kusina. Tumayo ako at pumunta sa kusina. Kinuha ko ang pitsal na may lamang juice sa ref at nilagay sa may center table na sa may sala. Nagpresenta si James at nagtulong kaya kasama ko siyang bumalik ng kusina. Kumuha siya ng mga baso at ako naman, kinuha ang loaf bread at spread. Hindi ka talaga uuwi sa bahay ninyo ni Buenavista? Nagtatakang tanong ni Kat. Diniyan pa ang mga salitang bahay ninyo. Inirapan ko siya. Hindi nga, namimiss ko na yung kama ko dito eh. Yun lang ba talaga ang dahilan? Tanong na James na may pag-aalala. Nasabi ko na kay Mama na dito ako sa bahay ngayon matutulog. Na-text ko na rin si Tita. Baka kasi pumunta siya ng kondo bukas at hanapin pa ako. Di na ako nagabalang i-text or tawagan si Carlos. Wala din naman siyang pakialam eh. Oo nga. Ano pa bang pwedeng dahilan? Namimiss ko na rin ang bahay. Nakangiti kong sabi. Oh, don't fool us. We've known you for years. Maarting sabi ni Kat habang naglalagay ng palaman sa tinapay. May problema na naman kayo ni Carlos? Tanong ni James bago uminom na sa juice. Mukhang di talaga ako makakapagtago ng sikreto sa dalawang to ha. Wala no? Pilit ko pa rin. Meron eh, halata sa'yo. Come on, tell us. Pilit din ni Kat. Natawa ako at umirap sa kanila. Nagbabalik ang first love ni Carlos. Siya rin pala ang dahilan kung bakit niya ako nagawang lukuhin. Amin ko. Who? Tanong ni Kat. Christine Ocampo. Christine Ocampo? Pariniguro ni James. Pareho kaming napatingin ni Kat kay James. You know her? Tanong ni Kat. Yeah, magkaibigan ng daddy ko at ang daddy niya. I thought nasa US sila. Sagot na James. Nakabalik na nga siya dito and sila na ulit ni Carlos. Sila? Paano ka? Paano baby ninyo ni Carlos? Aware ba si Christine sa sitwasyon ninyo ni Carlos? Sunod-sunod pang tanong ni James. Alam niya ang buong sitwasyon at wala silang pakialam sa akin. Di ko maiwasang masaktan kung naiisip kong kailanman di ako magiging sapat para kay Carlos na mas nakalalamang sa akin si Christine. So anong gagawin mo? You'll stay kahit alam mong may Christine? Tanong ni Kat. Ngumiti ako. Oo, ayaw naman sa kanya ni Tita eh. Isa pa, magkakababy na kami ni Carlos. Aasa pa rin akong pwede pang maibalik ang dati. Kaya pa niya akong mahalin ulit. Umpog mo nga yan, James. Tatanga-tanga eh, sabi ni Kat. Pag ikaw na in love, mababaliw ka rin, sabi ko. Umiling siya. Never gonna happen. Last day na nga ng exams ngayon. Mabilis tumakbo ang oras. Matapos ang exam, magkakasama kami ni Kat at James na naglalakad sa hallway papunta ng parking lot. Gaya na napag-usapan, nag-sleepover kami sa bahay nila Kat. Saktong wala si Tita. Laura, mommy ni Kat, dahil may 2-day convention daw itong dadaluhan sa Manila. Christine? Nahinto kami sa paglalakad ni Kat. Napatingin kami sa babaeng naglalakad palapit kay James. Nauna kasi siya naglalakad sa amin kaya't nasa likod lamang niya kami. James! Nakangiting tawag ni Christine kay James. Lumapit si Christine kay James at yumakap dito. Gumanti naman ang yakap sa James pero lumayo din kaagad. Why are you here? Tanong ni James dito. I'm here for you. Let's hang out. Nakangiting sagot ni Christine. She is the Christine you're talking about? Tanong sa akin ni Kat. Napatingin si Christine kay Kat at pagkatapos ay sa akin.
Kumunot ang noon niya at unti-unti dumistansya kay James. You look familiar. Sabi niya na itinuro pa ako. She's Sophia, if that rings a bell to you, sabi ni James. Oh, Sophia! Carlos playgirl? Nakangisi niyang sabi. Playgirl? Baka ikaw ang playgirl ang binavistang hayop na yon. Galit na sabi ni Kat. Tinignan siya ni Christine mula ulo hanggang paa pabalik sa mukha. And who are you? Parang di ako makapaniwalang ganito siya. Di naman siya ganito ka-attitude nung namit ko siya ng birthday ni Kuya Jolo. Mahinihin, sosyal, at mabait siya sa amin ng gabing yon. She's Kat and they are my friends. Bakit ka ba nandito? Pukaw dito na James at para mapigilan na rin si Kat. Pumunta ako dito para makita ka at makipag-hangout. Come on! Matagal na rin mula nang huli tayong lumabas. Sagot nito kay James. Tumingin sa amin si James kaya't napatingin din sa amin si Christine. What? Is there a problem? Tanong ni Christine. You never said na close pala kayo ng kabit na Benavista. Pagsusuplada ni Kat kay James. Excuse me, who are you calling kabit? Maarting react ni Christine. We're not that close kaya nagulat ako nandito siya, sabi ni James. Not close? Really, James? Your family and my family are good friends. We've known each other ever since the world began. Pero hindi kasing close sa amin, sabi ni Kat na inirapan pa si Christine. You know what? Fine. Kung ayaw mo lumabas kasama ko, James, okay lang. Maybe some other time, tatawagan na lang kita. I will just get your number kay tita. Sabi ni Christine tapos tinignan niya ako. You really know kung kanino dapat tumikit? I don't have to pretend that I'm nice to you anymore since Carlos is planning on dumping you naman na eh. Poor you. Sabi nito at saka tumalikod. Aba, ang bruha? Nagngingit nito sabi ni Kat. Hinawakan ko siya sa braso para pigilang sundan si Christine. Bumuntong hininga ako at gumiti. Saka sila niyaya nang umalis. Sinabi ko ring hayaan na namin si Christine. What's with that girl? I hate her. Sabi ni Kat nung nasa bahay na nila kami kinagabihan. James, kanina ka patahimik. Pansin ko. Nandito kami sa my garden. Umiinom sila ng beer at juice. Ang sa akin kasi buntis ako. Nagkukwentuhan kami ng kung ano-ano hanggang sa maalala ni Kat. Ang nangyari kanina at haya na nga. Nag-rant na siya at natahimik naman sa James nung nabanggit si Christine. Kasama rin namin ibang mga kaibigan namin sina Omar, Rex, Feli at Patty. Ano James? May tinatago ka sa amin no? You're so obvious. Putol ni Kat dito. Bumuntong hininga si James bago tumingin sa amin ni Kat. Hindi lang ako makapaniwala na boyfriend ni Christine si Carlos. Bakit? Tanong ko. Yeah, I've known Christine for so long gaya ninyo. Christine likes me nung mga bata pa lang kami. Nung magpunta sila sa States, madalas niya akong i-message at tawagan. Kapag naman nagagawi kami doon para magbakasyon, madalas niya akong yayayaing lumabas. Di ko lang alam kung talaga bang mahal niya si Carlos o baka hindi niya talaga ako gusto. Mahabang sabi ni James. That flirt? Komento ni Kath. Ganun ba talaga siya? I mean, yung attitude niya? Nung birthday kasi ni Kuya Jolo, mabait naman siya sa akin. Nagibit ng balikat sa James. Mabait lang siya sa mga taong gusto niya. Sophia's POV. Kinabukasan umuwi na ako sa kondo. Walang tao nung dumating ako. Di na naman siguro umuwi si Carlos kagabi. Magulo din ang buong unit kaya naman niligpit ko ang lahat ng kalat at naglinis. Matapos ko maglinis, pumunta ako sa kusina at naghanap na lulutuin para pagdating ni Carlos may kakainin siya. Nakapagdesisyon na ako matapos sa mga narinig ko kay James kagabi. Baka nga hindi talaga mahal ni Christine si Carlos. Chicken adobo ang niluto ko dahil paborito iyon ni Carlos. Naisip ko kasing bumawi. Ilang araw din akong di umuwi dito at namimiss ko na rin siya. Ayokong isipin niyang sinusukuan ko na siya dahil hindi mangyayari iyon. Matapos ko magluto, nagpahinga lang ako ng konti bago nagpa siyang maglinis na ng katawan. Ang gaan ang pakiramdam ko na makapagbihis na ako. Napangiti ako sa sarili ko na makita ang refleksyon ko sa salamin. Medyo umuumbok ng tiyan ko kaya nakaka-excite lalo. Pagkalabas ko ng kwarto, sakto namang pagdating ni Carlos. Automatiko ako napangiti nang makita siya. Carlos! Tawag ko sa kanya. Tamang-tamang dating mo. Nakapagluto na ako for lunch. Mag-ain lang ako, tas kakain na tayo. Nakangiti kong sabi. Kunot ang noon niyang tumingin sa akin. Why are you here? Akala ko ba ayaw mo dito? Hindi ka umuwi ng ilang araw eh. Galit ba siya? Oo, sa bahay ako umuwi kasi namimiss ko sila doon. Kamusta ka? Kamusta ka dito? Tapos na rin ba ang exams ninyo? Tapos na kasi sa amin kahapon eh. Nakangiti ko pa rin sabi.
Nahiga siya sa mahabang couch at pumikit. Parang pagod siya at mukha siyang haggard kaya nung hindi siya sumagot, hinayaan ko na lamang siya. Pumunta ako sa kusina para maghain. Baka kasi gutom siya eh. Matapos kong ayusin ang mesa, pumunta ako sa sala. Nakahain na ako. Tara na, kain? Yaya ko. Nagmulat siya ng mga mata. Can you just eat alone and stop acting like a caring wife, Sophia? These are all temporary anyway. Bakit kasi bumalik ka pa? Why don't you just stick with your best friend? Malay mo kayo pang magkatuluyan. Galit niyang sabi na bumangon na rin. Hindi ko nagustuhan ang mga sinabi niya. Nasaktan ako, talagang nagpantig ang mga tenga ko. At ikaw, doon sa Christina yon? Kay Christina hindi ka naman mahal? Naiinis kong sabi. Nahinto siya sa paghakbang at tumarap sa akin. Tinignan niya ako ng masama. What did you say? Hindi ka mahal ni Christine, Carlos? Hindi ko alam kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya at kung bakit niya tayo nagagangguluhin. Pero hindi ako susuko, Carlos. Kukunin kita pabalik sa kanya. Matatag kong sabi. Natawa siya ng pagak. At saan naman ang galing ang mga ideya mong yan, Sophia? Pinuntahan niya si James sa school at niyaya niyang lumabas sila. Gusto ni Christine si James. That's because they're friends and she wants them to catch up. Ganyan ka na ba talaga kadesperada? Sisiraan mo talaga si Christine sa akin para lang makuha mong gusto mo? Grow up, Sophia. Galit na sigaw niya sa akin bago ko tinalikuran at padabog na sinara ang pinto ng kwarto niya. Naiwan akong umiiyak. Desperada na ba ang dating ko? Sinasabi ko lang obserbasyon ko na alam kong totoo. Masama man ang pakiramdam ko at nawalan man ako ng gana. Dahil sa mga sinabi ni Carlos ay kumain pa rin naman ako. Hindi dapat ako magpalipas ng gutom dahil kailangan kumain ng baby ko. Pagsapit ng hapon, dumating si Kuya Jolo. Nagising ako dahil sa sigawan nila ni Carlos. Pagbukas ko ng pintuan ng kwarto, nakita ko, kiniwelyohan ni Kuya Jolo si Carlos. Mabilis akong tumakbo. Pinigilan si Kuya nang akmang susuntukin niya na si Carlos. Sophia? Ani Kuya Jolo na lumambot ang ekspresyon. Binitawan niya si Carlos. We're not done talking, sabi nito kay Carlos. Masama ang tingin ni Carlos kay Kuya Jolo. Tinulak pa niya ito nang dumaan siya at pumunta sa kusina. Naiman kami dito ni Kuya sa may sala. Bakit kayo nag-aaway? Tanong ko. Umiling si Kuya Jolo. Nothing. Nagising ka ba namin? Umiling ako. Bakit ka nandito, Kuya? Kinausap ko lang si Carlos. Hindi ko alam nandito ka pala. Susunduin dapat kita sa bahay ninyo eh. Sagot niya. Susunduin? Bakit, Kuya? Tanong ko. Magdi-dinner tayong lahat sa labas. Nag-preserve kasi si Mommy sa restaurant and she told me na sunduin din daw kita. Sagot pa niya. Bakit si Kuya Jolo? Bakit hindi si Carlos ang susundo sa akin? Magbihis ka na, Sophia. Sa akin ka sasabay. Singit ni Carlos na lumabas mula sa kusina. Makakaalis ka na, Jolo. Ako nang bahala kay Sophia. Taboy pa nito sa kuya niya. Tinignan ako ni Kuya. Will you be fine? Anong klaseng tanong yan? Hindi ko naman ipapahamak si Sophia, Jolo. Galit na sabi ni Carlos na nakalapit na sa amin. I'm just asking, Sophia. Carlos, hindi ko hinihingi ang opinion mo. Sagot dito ni Kuya. Pero parang sinasabi ng tanong mo na ipapahamak ko siya. At mahalaga ang opinion ko rito. Mas mahalaga kaysa sa'yo dahil ako ang ama ng dinadala ni Sophia. Ikaw, Jolo. Turo ni Carlos kay Kuya. Kumunot ang noo ko. Bakit ba parang ang laki ng galit nila sa isa't isa? Bakit parang hindi na lang ang pagsundo ko ni Kuya kay Jolo ang pinag-aaway nila? Tama na, awat ko. Sige na Kuya, kay Carlos na ako sasabay. Mahinahan kong sabi. Tumango si Kuya at sinabing aalis na siya. Uuwi pa raw kasi siya para daw magbihis. Nang umalis siya, nauna na ako sa banyo. Pagkatapos kong maligo, nagbihis na ako at nag-ayos. Bandang 6 p.m. nang umalis kami ni Carlos sa kondo. Tahimik lang kaming dalawa sa biyahe. Hindi ko kasi alam kung anong sasabihin ko. Kaya naman, nanahimik na lamang ako. Mukha din namang ayaw niya na akong kausap. Pagdating sa restaurant, tumiretso kami sa table kung saan na-reserve ni tita at naroon na sila. Naupo ako sa tabi ni Kuya Jolo at sa tabi ko naman si Carlos, tapos ang batian. Katapat ni Kuya si tita sa katapat ko, si Tadeos. Si Tito ang nakaupo sa dulo. Umorder na kami ng pagkain. Habang naghihintay na mag-uusap sila ng tungkol sa business. Tahimik lang ako nakikinig pati na rin sina Carlos at Tadeos.
Nung dumating ang mga order namin, nagsimula na nga kaming kumain. Why don't you go out of town para mag-relax? Makakabuti yun kay Sofia. Sabi ni Tita sa amin ni Carlos habang kumakain kami. Sila lamang ni Kuya Carlos. Mom, baka naman pwede ding sumama ako. Sabi naman ni Tadeos. Tayong lahat na lang, Mom. Ang tagal na rin mula ng huling bakasyon natin bilang isang buong pamilya. Suggestion naman ni Kuya Jolo. I like that. Sang-ayon ito. Ngumiti si Tita. Kung okay sa daddy ninyo, why not? Okay lang sa akin. Walang problema. Mukhang kailangan na din naman namin ni Jolo na mag-relax at mapalayo sa mga trabaho. Nakangiting sabi ni Tito. Then, it's settled. We are going on a vacation. Natutuwang sabi ni Tita. Aren't you going to ask if I wanna come? Seryosong tanong ni Carlos. Napatingin kaming lahat kay Carlos. Ayaw ba niyang sumama? Ayaw mo sumama, kuya? Tanong ni Tadeos. Do you have a problem with that, Carlos? Hindi ako sasama. Iiwan mo si Sofia? Tanong ni Kuya Jolo. Tumingin si Kuya Carlos kay Kuya Jolo. No, hindi rin siya sasama. Ha? Bakit? Carlos, ayaw mo bang makasamang buong pamilya sa pagbabakasyon? Hindi ko na napigilan pang itanong. Carlos anak, isang tabi mo muna kung ano man ang problema. Please? Pakiusap ni Tita. Napag-usapan na namin ng mga kaibigan ko na mag-out of town. Isasama ko si Sofia. Natawa ako na marinig ko iyon. Ito ang unang pagkakataon na isasama niya ako sa lakad nila magkakaibigan. Dito na lang din tayo pumunta, Mom. Suggest ni Kuya, tinignan siya na masama ni Carlos. Pagkaupo ni Carlos sa driver's side, inihampas niya ang manibela. Galit na galit siya habang sumisigaw at tumahampas. Nagulat ako dahil doon at nag-aalala akong napatingin sa kanya. Carlos? Tumingin siya sa akin ng masama. Isa ka pa? Ba't ba kasi dumating ka pa sa buhay ko? Bakit bumalik ka pa? Lalo mo lang ako nililitoy eh. Napahawak ako sa dibdib ko na ituro niya ako. Natakot ako para sa sarili ko dahil feeling ko kaya niya akong saktan. Ngayon ko lang nakita na ganito si Carlos. Ano? Natatakot kong sabi pero hindi ko matapos. Naramdaman ko ang pagtulo ng mga luha ko kaya yumuko ako. Na mag-angat ako ng mukha nakita ko ang pagkataranta niya. Sophia, sorry I was mad. So mad dahil kay Jolo. Sabi niya ng mahinahon. Tumingin ako sa kanya. Lumambot ang ekspresyon niya sa mukha at nakita ko ang pag-aalala. Pero bakit pati sa akin galit ka? Wala naman akong ginagawa ah. Gusto ko lang naman magkaayos tayo. Kayo ni Kuya Jolo dahil magkapatid kayo. Umiiyak kong sabi. Umiling siya. Huwag ka nang makisawsaw sa problema namin ni Jolo. At kung pwede lang layuan mo na rin siya. Nagpahid ako ng mga luha ko. Layuan? Pero bakit? Kapatid mo siya. Pamangkin niya ang dinadala ko. Pamilya na rin siya sa akin. I don't care, Sofia. Sabi niyang in-start na ang makina. Di na ako umimik at ganun din siya habang nasa daan kami. Sa manso nila kami umuuwi. Dumiretso agad si Carlos sa kwarto at nakasunod lamang ako. Wala pa rin kaming imikan kahit na matapos na kaming maglinis ng kani-kaniyang katawan. Nakaiga na ako sa kama at pumeso naman siya sa couch kung saan lagi siya natutulog tuwing nandito kami. Bakit ba kami nauwi sa ganito? Masaya naman kami noon. Sobrang saya namin sa isa't isa pero nagising na lang ako isang araw na nanlalamig na siya sa akin. Nagkakilala kami ni Carlos ng grade 8 kami. Magkaiba yung school na pinapasukan namin. Kasali ako sa cheerleading squad ng school at varsity player naman siya ng basketball team sa school nila. Naganap yung annual cheerleading competition at basketball game ng lahat ng private school sa bahay namin, sa school nila. Kasama ko pa nun si Kat sa squad. Matapos namin mag-perform, nag-ikot-ikot kami ni Kat sa campus nila dahil minsan lang mag-open yung gate nila para sa mga outsiders. May school fair din kasi sila noon kaya nawili kami ni Kat sa paglilipot. Hanggang sa hindi ko na malaya na mag-isa na lang pala ako at nagkahiwalay na kami ni Kat. Nung tinext ko siya kung nasan siya, sabi niya bumalik na siya ng gym dahil hindi daw niya ako mahanap at doon na lang daw kami magkita. Pabalik na ako ng gym nang biglang lapitan ako ng grupo ni na Carlos na hindi ko pa kilala noon. Naka-jersey silang 4 kaya alam ko varsity players sila. Matangkad ako kumpara sa mga ibang kababaihan pero para ko ng liit nung lumapit sila sa akin. Hey! Bati ni Carlos. Naka-jersey shorts siya at puting t-shirt noong mga panahong yon. May bit-bit siyang backpack na nakasabit sa isang balikat lang. Kumunot ang noo ko nung tinignan ko siya. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. Medyo binilisan ko rin pero nakasunod pa rin sila. Hey!
Tawag niya sa akin bago ko hinarangan. Nahinto ako sa paglalakad. I'm Carlos. Carlos Benavista. You are? Pakilala niyang nilahad pa ang kamay. Tiningnan ko lang kamay niyang nakalahad bago sinabing, "Excuse me." Oo, snob talaga ako noon dahil wala akong gana makipagkilala, lalo na sa mga lalaking tulad nila. Mga gwapo kasi sila kaya nag-conclude ako na mga babaero sila. Kaya hindi ko lubos akalain na sobrang patay na ako ngayon sa kanya. Teka lang, miss. Pigil sa akin ang kaibigan niya. Gusto lang ng kaibigan namin makipagkilala. Tiningnan ko sila isa-isa. Mga mukha naman silang mababait kaya't sige na nga, pagbibigyan ko na sila. Nakipagkikilala lang naman sila eh. Kung mga babaero talaga sila, hindi nila ako mabibilog. Isa pa maraming tao sa paligid kaya hindi naman siguro nila ako gagawa ng masama. Sige na, ako nang assuming. Sofia Mendez. Pakilala ko. Naging magkaibigan kami ni Carlos. Nakilala ko mga kaibigan niya at nakilala din niya mga kaibigan ko. Madalas kaming lumabas kasama ng mga kaibigan namin hanggang sa lumipas ang 6 na buwan. Umamin si Carlos sa akin na nagugustuhan niya na ako at maging ako may nahuhulog na rin pero syempre, hindi ko yun sinabi sa kanya. Hindi ko akalain na sa sandaling panahon lang magkakagustuhan kaming dalawa. Sofia? Tawag sa akin ni Carlos. Nandito kami sa bahay nila kasama ng mga kaibigan namin at kasalukuyan kaming nasa pool area. Napagod na ako sa paglalangoy kaya naupo ako sa gilid habang nakalublob ang mga paa ko at lumapit siya sa akin. Ang alam ko sa isang condo unit tumitira si Carlos. Mula nang tumuntong siyang junior high at minsan-minsan lang siyang umuwi dito sa malaki nilang mansyon. Bakit Carlos? May kailangan ka ba? Tanong ko na nakangiti. Nung una kitang nakita sa cheerleading competition, nabiyag mo na yung puso ko. Shit, ang corny nun. Nahiya niyang sabi. Na halos hindi makatingin sa akin. Kumalabog naman ang puso ko. Nagko-confess ba siya? Kaya't sinundan kita noon. Kayo ni Kat, kasama sila Mike. Kumunot ang noo ko. Carlos, ano ba talagang gusto mong sabihin? Tanong ko kahit may hinala na ako kung ano ba ang gusto niyang sabihin. Sabihin mo na, Carlos! Sigaw ni Cesar. Nakikinig sila? Ah, hindi. Nanonood sila sa amin. Nakangiti silang lahat habang nag-aabang nang sasabihin ni Carlos. I like you, Sofia. I really like you and I will court you from now on. Lakas loob niyang sabit naghiyawan ng mga kaibigan namin. Nanligaw nga si Carlos sa akin na umabot ng 1 taon. Gaya ng ibang relasyon, nag-aaway at nagkakatampuhan din kami. Pero hindi namin pinalilipas ang buong araw na hindi kami nagbabati. Happy 4th year anniversary, Sofia. Nakangiting bati sa akin ni Carlos nang tanggalin niya ang kamay niyang nakatakip sa mga mata ko. Napasinghap ako na makitang paligid. Nandito kami sa condo unit niya. Nung makilala ko siya, dito na talaga siya tumitira at minsan-minsan lamang kumagawi siya sa mansyon nila. Ginala ko ang aking paningin. May mga balloons na nakalutang at sa dulo ng tali, may nakadikit na mga pictures namin ni Carlos. Isa-isa ko yung nilapitan at tiningnan. May mga nagkalat na rose petals sa sahig. May nakadikit na happy anniversary sa dingding. Nakasetup din ng mesa. Sobrang romantic ng dating ng lugar. Maluha-luha ako nang tingnan ko si Carlos. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Why are you crying? You didn't like it? Nag-aalala niyang tanong. Umiling ako. Natutuwa ako, Carlos. I'm overwhelmed. Sa loob ng 4 na taon, ngayon mo lang ako sinurpresa ng ganito. Natatawa kong sagot habang pinapahira ng mga luha ko. Natawa siya. Para maiba naman ang pagtulong sa mga kaibigan natin para ma-set up to. Are you hungry? Let's eat. Tumango ako. Giniyan niya ako sa lamesa. Habang kumakain kami, nagkukwentuhan lang kami ng kung ano-ano. Napagkwentuhan din namin ng mga napagdaanan ng relasyon namin. After namin kumain, niyaya niya na akong sumayaw. Pumailan lang ang isang romantic song. Hinawakan niya ako sa bewang at giniyan niya ang kamay ko sa balikat niya. I love you, Sofia. Hindi ko alam na kaya ko palang magmahal ng ganito katindi sa isang babae. Thank you. Thank you for coming to my life. Ngumiti ako. I love you too, Carlos. Yun ay yatang pinakamasayang araw ng buhay ko. Parang sasabog ako sa sobrang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Carlos. For the first time we made love. Oo, noon ko ay sinukong bataan. Dahil mahal na mahal ko si Carlos at buong akala ko siyang tamang lalaking pagbibigyan ko noon. Siyang lalaking makakasama ko hanggang dulo pero nagbagong lahat. Matapos ang 4 na buwan, Carlos became cold. Di na kami madalas magkita. Tuwing pupunta ako ng kondo niya, wala siya.
Kapag naman hindi ko siya sa gate ng univ nila, wala akong nahihintay. Kapag magte-text ako, walang reply. Kapag tatawag, walang sagot. Hindi ko alam kung anong nangyari, kung bakit siya nagkaganon. Kung magkikita man kami, parang ang layo niya sa akin. Madalas hawak pa niya yung cellphone niya. Parang sex na lang sa kanyang ginagawa namin at di na matatawag na making love. Naghinala ako na may iba siya pero kumapit ako. Naniniwala akong mahal pa rin niya ako kahit lumalayo ng loob niya sa akin na nandito pa rin siya. Hanggang sa makita ko na lang isang araw na may kahalikan siyang ibang babae sa loob ng unit niya. They are both half naked. Nakahiga sila sa kama ni Carlos. Para ako napako sa kinatatayuan ko kaya hindi ako makagalaw. Nang makita nila ako, napasigaw ang babae at mabilis na nagtakip ng katawan. Si Carlos parang wala lang sa kanya. "Sofia, what are you doing here?" Tanong niya. "I should go," sabi ng babae at mabilis na kumilos para makapagbihis at makaalis. "It's our anniversary," nangihina akong sabi. 5th anniversary namin ngayon kaya nagpunta dito sa unit niya para sorpresahin pero ako ang nasorpresa. "Sino siya? Anong ginagawa niya rito?" Nagtatanong pa ako, 'di ba? Such a stupid question. Bakit? Hindi ko na natapos ang gusto kong sabihin dahil napakagulhol na nga ako. "Hindi mo dapat yung nakita, Sofia. Umuwi ka na." Matigas yung sabi matapos magsuot ng t-shirt. "Yan lang ang sasabihin mo? Hindi ka man lang ba mag-explain sa akin?" Hindi makapaniwala kong sabi. "I don't have to explain anything to you. You saw what you saw. Alam mo kung anong ibig sabihin ng nakita mo. I cheated, alright? I am cheating on you matagal na." Diretso pa niyang sabi. "Bakit mo nagawa yun, ha? Hindi pa ba ako sapat? Hindi mo na ba ako mahal? Nagsawa ka na ba?" Anong pagkakamali ko? Anong pagkukulang ko? Bakit bigla ka na lang lumayo sa akin? Tapos makikita kong ganito? Bakit, Carlos? Tinignan niya ako sa mga mata. "Ayoko na, Sofia. We should end this now or else masasaktan ka lamang lalo." Umiling ako. Ayoko, Carlos. Gusto ko lang ng kasagutan. Patatawarin pa rin naman kita eh. Sagutin mo lang ang mga tanong ko at magbabago ko. Babaguhin ko ang lahat ng ayaw mo. Pupunan ko lahat ng mga pagkukulang ko. I promise I'll be better." Umiiyak kong sabi habang niyayakap siya. Inilayo niya ako sa kanya. "No, Sofia, ayoko na. Nagsasawa na nga siguro ko. Let's break up." Tumulong luha ko na maalalang mga yon. That's how he ended it. Ilang beses ako nagmakaawa para lang bumalik siya, pero lagi niya akong itinataboy. Akala ko kung titingnan ko siya, marirealize niyang hindi niya kaya hindi ko siya ginambala ng 1 linggo. Pero ako palang hindi makakakaya. Gabi-gabi akong umiiyak noon. Sa pagtulog at unti-unting tinatanggap na wala na talaga. Pero nabuhay ng pag-asang puso ko nang malaman kong buntis ako. Since wala akong ginagawa, naisipan kong iyain ng mga kaibigan ko na mag-mall. Sa sunod na araw pa kasi napag-usapang outing kasama ng mga Bella Vista. Sasakyan ni Omar ang gamit namin since wala sa James. May lakad kasi sila ni tita kaya hindi siya makakasama sa amin. Si Kat naman hahabol na lang daw dahil kailangan nilang sundin ng mommy niya. Ang daddy niya sa airport. Umuwi kasi ito. Pagka-park ni Omar na sasakyan, bumaba na kami ni Rex, Feli at Patty. Naglalakad kami patungong entrance na mahagip ng mga mata ko si Christine. Sa gilid ng isang pulang Ford na sasakyan. Hindi siya mag-isa. May kasama siyang lalaki na nakatalikod sa gawi ko pero sigurado ako, hindi si Carlos yon. Huminto ako sa paglalakad dahil kitang-kita ko kung paano siyang hinalikan ng lalaki. Ito ba ang sinasabi ni Carlos na mahal siya ni Christine? Napailing ako. "Sofia, anong ginagawa mo? Tara na." Tawag sa akin ni Patty. Kaya napatingin bigla si Christine. Mabilis akong umiwas ang tingin at mabilis na naglakad patungo sa mga kaibigan ko. Siguro naman hindi ako namumukha ni Christine. "Okay ka lang, Sofia? Namumutla ka yata," pansin ni Feli. "Hala, oo nga, Sofia. May naramdaman ka bang di maganda?" Nag-aalala lang sabi naman ni Patty. Umiling ako. "Hindi, ayos lang ako. Tara na, bilisan natin," sagot ko. Ang una namin pinasukan ay ang department store ng mall. Humiwalay sina Omar at Rex dahil sa mga gamit panlalaki sila pumunta. Kami naman ay sa mga damit. Nang makakita si Feli ng mga damit pang buntis, sinila niya na kami doon. "Ang ganda nito, Sofia, oh. Sa tingin ko bagay sa'yo," sabi ni Feli. "Try mo kaya?" Suggestion ni Patty. "Di na, di ko naman bibilhin eh. Kayo talaga," sabi ko. Niyaya ko na lang sila sa mga accessories dahil doon mahilig si Patty.
Wala naman akong balak bilhin. Gusto ko lang talagang maglibang at magpalipas ng oras. Masyado kasing mabagal ang oras sa akin kapag nasa manson at wala kaming ginagawa. Kalahating oras na kami naglilibot nang biglang tumunog ang cellphone ko. Nilabas ko yon mula sa sling bag ko at sinagot na makitang si Kat iyon. Hello? Bati ko. Nasaan kayo? Nandito ako. Naglalakad na ako papunta ng entrance. Bungad pa niya. Nandito sa dep store, sa mga bag section. Dito ka na lang namin hihintayin. Sagot ko. Sige, bye. Matapos ibaba ang phone, pinakita ni Feli sa akin isang handbag na kulay beige. Maganda ba, Sofia? Sabi ni Patty, hindi raw eh. Tumingin ako sa bag saka kay Patty. Ang simple masyado eh, ayoko, sabi niya. Lumabi ako. Maganda naman kahit simple eh. Sikat ba yung tumawag? Nasaan na siya? Nandiyan na sa entrance, dito na lang natin hintayin. Tumango sila at inabala mga sarili sa pagtitingin ng mga bag. May nabuti kong maupo muna dahil napapagod na mga paa ko sa paglalakad. Ilang minutong lumipas, nakita ko na rin si Kat. Agad ko siyang kinawayan para makita niya kami. Nabakita akong umiti siya at kumaway. Mabilis siyang lumapit sa amin at nakipagbeso. Wala pa kayo nabibili? Tanong niya. Di naman tumitingin sa Sofia. Sagot ni Patty. Why? Tanong ni Kat na tumingin pa sa akin. Wala talaga akong bibilhin. Gusto ko lang magpalipas ng oras kasama kayo. Alright, where are the boys? Papunta na dito. Tinext ko si Omar, sagot ni Feli. Kain muna tayo, nagugutom na ako eh. Bumalik na lang tayo mamaya dito. Tumanga kaming tatlo sa sinabi ni Kat kaya hinintay na lang namin ang dalawang lalaki bago kami nagpunta sa isang kainan. Lunchtime na rin kasi kaya maging ako may nagugutom na rin. Pasado 11 AM na kasi nakarating dito kanina. Na makapag-order ng mga pagkain, kumain na kami. Mukha nagutom din ng mga kasama ko sa saglit na paglilibot. Masaya kami nagkukwentuhan at maingay talaga ang table namin habang kumakain pero wala namang pakialam ang mga tao sa paligid namin. Di naman talaga ako yun. Si Charles yun. Pinilit nilang kaming samahan siyang manood. Tumatawang sabi ni Rex. Nag-reminisce sila tungkol sa high school days namin kaya't sobrang natatawa kami. Speaking of Charles, kamusta nang paniligaw niya sa'yo, Kat? Biglang tanong ni Omar kay Kat. What? Naniligaw si Charles sa'yo? Kat? Nagulat namang tanong ni Feli. Ha? Dino, ano bang sinasabi mo dyan, Omar? Nagpapakalat ka ng fake news, ha? Tanggi ni Kat. Tumingin ako kay Kat at di siya makatingin sa akin ng diretsyo. I knew it. Naniligaw nga si Charles sa kanya pero ayaw niyang aminin. You're keeping a secret from me now, ha? Natatawa kong sabi sa kanya. Bumuntong hininga siya. Fine, he's courting me talaga. Secret kasi yun eh. Hello, sino ba namang mag-aakala? Naliligawan ako ng kumag na yun. We're enemies way back in high school. Saan mo ba nalaman, Omar? Sumusukong pag-amin niya na. Tumawa si Omar. Kaibigan din naman namin si Charles. Sa tingin mo talaga magsisikreto yun? OMG, that's Christine, right? Biglang sabi ni Kat sa gitna ng usapan namin. Nawala ang ngiti sa mukha ko na makita si Christine. Kasama ng lalaking kasama niya kanina sa parking lot. Nakapalupot ang kamay sa lalaki sa bewang ni Christine. At masaya silang nag-uusap. Papasok sila dito. Christine, yung pinag-uusapan niya noon? Tanong ni Patty. Who's that guy? Is she cheating with Benavista? Bulong sa akin ni Kat. Gusto ko yung baliwalain. Ayoko na makialam sa kung anumang meron sila ni Carlos. Kailangan ko makontento na lang sa akin para na rin umuwi si Carlos. Di naman akong mahal niya. Ako man ang mas may karapatan sa amin ni Christine. Matatauhan din si Carlos. Iiwan din niya balang araw si Christine dahil hindi naman sila po pwede. Magkakanak na kami at siyang inaasahan ko makakapagpaayos sa pamilyang pilit kong binubuo. Sofia, wala ka bang gagawin man lang? At bakit ang tahimik mo? Tanong muli ni Kat. Umiling ako. Nagpatuloy na sa pag-uusap ang mga kaibigan namin. Mabuti yon. Hayaan na lang natin yon, Kat. Ayoko na makialam sa kanila. Mahina akong sabi. What? Nababaliw ka na ba talaga? Inaagaw ng babaeng yan si Carlos sa'yo. You should tell Carlos this para may dahilan siyang iwan ng babaeng higad na to. Naisasabi pa niya. Sasagot sana ako ulit kay Kat nang biglang mapatingin sa akin si Christine. Nanlalaki ang mata niya at mabilis na lumayo sa lalaking kasama. Inirapan niya muna ako bago tumalikod at mabilis nang umalis doon. Nawalan na ako ng gana ng mga oras na iyon. Hindi ko matanggal sa isip ko ang mga nakita ko.
Idagdag pa na kinukulit ako ni Kat. Isumbong mo daw ang nakita. Ang tanga-tanga ko daw at kung ano-ano pa nga mga sinasabi niya. Mabuting pagpaalam na lamang na uuwi ng mga bandang 3:00 ng hapon. Sinabi kong pagod na ako kaya pumayag sila. Nagpresenta si Omar ni atid ako, pero sinabi kong magta-taxi na lamang ako para hindi na siya maabala at aksaya pa sa gas. Pagdating ko sa kondo, nakulat ako na makita si Christine sa tapat ng unit namin. Nakasandal siya sa pader at nakahalokip-kip. Nakataas ang isang kilay niya nang makita ako. Dito ko naisipang umuwi dahil gusto ko magpahinga at mag-isip-isip muna bago umuwi ng mansyon. Gusto ko rin sana mapag-isa muna. Christine, what did you see? Tanong niya. Umiling ako. Wala akong nakita. Liar, what did you see? Tell me. Galit niyang sabi, tinablot pa ang braso ko. Aray, Christine, masakit. Daing ko. Mahigpit ang hawak niya sa braso ko. Pilit kong tinatanggal ang kamay niya pero hindi ko iyon matanggal. Lalo pa niyang hinihigpitan. Bitawan mo ako. Di ko naman sasabihin kay Carlos kung yun ang pinag-aalala mo. Naiinis kong sabi. Hindi sasabihin. As if maniniwala ako sa'yo. Sigaw niya. Bitawan mo ako kung ayaw mong sabihin ko kay Carlos. Banta ko. Gusto ko nang umiyak dahil sa sakit. Bumaon na rin kasi ang mga matutulis at mahahaba niyang kuko. You better shut your mouth, witch. Hanggang kailan kaya paninindigan ni Sofia ang pagmamahal niya kay Carlos, gayong harapan ng pinaparamdam ng lalaki na wala na itong pakialam pa sa kanya? Kailan matututuhan ni Carlos na niloloko lamang siya ni Christine? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.